Madalas magpakita ang telebisyon ng Estado ng Rusya ng mga footage ng harapan na inilalarawan ang kanilang militar na mas makabago at mas marami. Ipinapakita rin nito ang matagumpay na sundalo na masayang bumabalik sa pamilya. May emosyonal na muling pagkikita, seremonya ng medalya, at pasasalamat ng komunidad sa kanilang mga bayani. Ang makinarya ng propaganda ni Putin ay nagtatrabaho ng lampas sa oras upang iguhit ang larawan ng mga rangal na mandirigma na di umano'y nagtatanggol sa inang bayan at umuuwi sa kasaganaan at paggalang. Pero sa likod ng kamera, magkaiba at trahedya ang sitwasyon. Sa likod ng makinis na anyo ng bayani na itinataguyod ng Estado, naroon ang isang kalamidad na gawa ng tao na nagpapakita ng tunay na halaga ng digmaan ni Putin, kapwa sa buhay ng tao at sa pera. May ilang sundalong Ruso na hindi lang namamatay sa labanan sa Ukraine, kundi sumisira rin sa lipunang Ruso pag-uwi. Sa loob ng 3 taon mula simula ng pananakop, mahigit 750 katao ang napatay o napinsala ng mga veteranong bumalik mula frontline. Madalas, kamag-anak o kaibigan ang biktima at kadalasan sa bahay nangyayari ang krimen. Maaaring mukhang nakakagulat ang mga numerong ito, ngunit mas malala pa ang kanilang kinakatawan kaysa sa mga estadistika lamang. Ipinapakita nila ang isang sistemang ginawang sandata ang sarili nitong mamamayan. Lumikha ng mga insentibong pang-ekonomiya na nakikinabang lamang ang militar at mga elitistang politikal at sistematikong inuubos ang kinabukasan ng Russia para sa panandaliang tagumpay militar. Tingnan natin ng mabuti kung ano talaga ang nangyayari sa mga sundalong Ruso kapag tumigil na ang mga kamera sa pagkuha. Sabi ng Kremlin, 140,000 sundalong Ruso ang bumalik sa sibilyang buhay matapos lumaban kontra Ukraine pagsapit ng mid-2025 noong nagsimula ang digmaan. About 3,000 at 1,000 sundalo ang ipinadala ng Russia sa unang taon. Ayon sa Russian media, ang suportang reintegrasyon para sa mga nagbabalik na sundalo ay isang burokratikong euphemismo lang para sa nagbabantang sakunang panlipunan. Ayon sa Center for European Policy Analysis at iba't ibang balita, maraming veterano ang maaaring magdusa sa post-traumatic stress disorder at magpakita ng marahas na ugali. Ang Medusa, isang independenteng Russian news channel sa Lithuania, ay nakipag-usap sa mga espesyalistang nagtatrabaho sa rehabilitasyon ng Russian war veterans gamit ang investigasyon na isinagawa ng independenteng mamamahayag na si Farida Rustamova, na dati ring reporter ng Medusa bilang pangunahing sanggunian sa kanilang mga pahayag. Hinuhulaan ng mga source ang iba't ibang malalaking suliranin sa lipunan, kabilang na ang laganap na paggamit ng droga at alak. Hindi malamang na magbigay ang Russia ng sapat na pangmatagalang medikal at psikolohikal na suporta sa mga sundalong malubhang nasugatan. Ito ang madalas na dahilan ng kanilang pag-discharge sa militar. Dahil ang militar ng Russia ay mas pinupuntirya ang mga rural na lugar para sa kanilang recruitment. Ang mga nagbabalik na sundalong ito ay mas mataas na ang panganib na maging abusado sa alak, sa harap ng posibilidad na bumalik sa pang-araw-araw na buhay na may nawawalang mahalagang bahagi ng katawan at posibleng makita ang daan-daang kababayan nilang namamatay sa harapan. Kakailanganin ng mga sundalong ito ng malawakang suporta sa loob ng maraming taon, isang bagay na maaaring hindi kayang ibigay ng Russia. At ang lawak ng mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip ay nakakabigla. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Russia, 1 sa 5 veterano ng digmaan ay may post-traumatic stress disorder. Kasabay nito, mas mababa sa isa ang therapist sa bawat 7,000 matatanda sa Russia. At mas kaunti pa ang may karanasan sa paggamot ng trauma sa labanan. Sa kabila nito, ipinapakita ng tugon ng pamahalaan ng Russia na kahit papaano ay inuuna nila ang pagsubok na mapagaan ang negatibong epekto ng digmaan sa kanilang mamamayan. Halimbawa, tumanggap ang Defenders of the Fatherland Foundation ng Russia ng 10 bilyong rubles para suportahan ang mga veterano ng digmaan sa Ukraine at kanilang pamilya. Tinutulungan ng mga regional na opisina ang mga nagbabalik na sundalo sa pabahay, medikal na pangangalaga at iba pang benepisyo. Lalo pa itong pinalala ng magbigay ang Russia ng daan-daang libong rubles sa mga sundalong malubhang nasugatan sa digmaan. Aabot sa 4 na milyong rubles o 35,000 ang bayad noong Agosto 2025. Mas malaki pa ito kumpara sa kinikita ng isang sundalo sa kalahati o isang taong serbisyo. Ipinapakita ng mga ekonomikong hakbang na ito ang laki ng suliraning demograpiko sa Rusya. Tumatanggap ng ruble kada ruble na kompensasyon at tulong ang mga sundalo at veterano. Ang natitirang populasyon, tulad ng mga ulila, person with disability at malubhang may sakit, ay madalas matagal maghintay ng benepisyo. Ayon sa batas,
Karapat-dapat silang tumanggap nito, ngunit kadalasan iniiwan na lang silang maghanapbuhay mag-isa. Ang paboritong pagtrato ay nagreresulta sa dalawang antas ng lipunan, kung saan serbisyo militar lang ang daan sa pangunahing serbisyong panlipunan. At isa pa itong bukas sa korupsyon at pang-aabuso. Nagdudulot ito ng maraming problema dahil ang mga hakbang pang-ekonomiya ng Rusya ay nagtutulak sa mga mamamayan na sumali sa militar at ipagpatuloy ang digmaan. Umaasa ang military-industrial complex, enerhiya at kalakalan sa mga bansa tulad ng China at India na maputol ang koneksyon ng Rusya sa mundo sa ekonomiya at geopolitika. Patuloy ang pagdepende sa digmaan at kaalyado dahil mas gusto ni Putin na magpatuloy ang labanan kaysa mag-alok ng makatarungang kasunduan sa kapayapaan para mapanatili ang ilusyon na natatanggap ng mga tao ang serbisyong panlipunan na karaniwan sa mauunlad na bansa, kahit hindi na ito abot ng karamihan ngayon. Ngunit hindi lahat ng sundalo ay nakakakuha ng tulong o suporta na kailangan nila, o hindi sila matagumpay na nakakabalik at nakakaangkop muli sa kanilang kapaligiran pagkatapos nilang bumalik. Ang isang ito ay may medyo inaasahang kalalabasan, pagpasok sa krimen. Ang pagdami ng krimen na kinasasangkutan ng mga veterano ay hindi basta-basta masamang epekto lang ng digmaan. Ito ay direktang bunga ng paraan ng pagsasagawa ng Russia ng kanilang mga operasyong militar. Ikinukumpara ng mga tagamasid ng Jamestown Foundation ang epekto ng pagbabalik ng mga veterano mula digmaan sa Ukraine at Soviet Union. Sa Afghanistan, kilala silang Afghan Sea. Malaki ang papel ng mga sundalong ito sa pagtaas ng krimen sa Russia bago matapos ang Soviet Union. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki ng dihamak ang saklaw. Habang tumagal ng isang dekada ang digmaan sa pagitan ng Soviet at Afghanistan, mas mababa ang aktual na bilang ng mga tropang Soviet na ipinadala, na tinatayang nasa 620,000 sundalo lamang ang na-deploy sa buong digmaan. Nakatulong dito na hindi ganoon kadugo ang digmaang Soviet-Afghan, na may 15,025 lang na namatay sa hukbong Unyon. Sa kabilang banda, tinatayang umabot sa 1,000,000 kabuuang casualty ang naranasan ng Russia pagsapit ng pagtatapos ng ikatlong taon ng digmaan noong Pebrero 2025 at ang aktibong ipinakalat ay nasa humigit kumulang 70,000 sundalo at mga miyembro ng National Guard. Kung pag-aaralan pa, tinatayang 1.5 hanggang 2 milyong sundalong Ruso na ang napunta sa Ukraine sa isang punto sa nakalipas na 3.5 taon. Hindi patiyak kung ilan sa mga sundalo ang nakakauwi, namamatay, nagiging kaswalty, gumagaling, at naibabalik sa serbisyo. Malamang mas marami ang sangkot dito kaysa sa digmaang Soviet-Afghan kung magsanib puwersa ang mga veterano ng Ukraine at mga nasyonalistikong politiko na gustong itulak ng Kremlin ang mas mapanlupig na polisiya. Malaki ang epekto nila sa lokal na pulisya at seguridad sa malalaking lungsod at maliliit na bayan. Ang pagre-recruit ng mga kriminal ay lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Ayon sa Versga, hindi bababa sa 100 at 70 kasong kriminal ang isinampa noong 2023 laban sa mga pinatawad na recruit ng Wagner. Ang mga dating bilanggo, sinanay sa modernong pakikidigma at pinalaya ng walang pananagutan, ay nagiging problema sa mga pulis. Dahil dito, tinawag ng ilang eksperto ang sitwasyon na Wagnerisasyon ng ilalim ng mundo sa Russia. Ang mga grupong kriminal ay kumukuha ng dating sundalo bilang bayarang mamamatay tao o bodyguard, kaya napipilitan ding gawin ito ng mga karibal at lumalala ang kompetisyon sa armas. Kaugnay ito sa nabanggit na kakulangan ng suporta para sa kalusugan ng pag-iisip sa loob ng bansa. At kapag ang mga veteranong ito ay nakagawa ng krimen at nililitis, madalas silang nakakatanggap ng magagaan na sentensya, isinasaalang-alang ang kanilang paglilingkod sa inang bayan. Nagpatupad ang Moscow ng bagong batas laban sa paninira sa sandatahang lakas ng Rusya. Sa simula, pinigilan ng batas ang malayang pamamahayag na mag-imbestiga sa mga kilos ng militar ng Rusya. Ngunit habang nagpapatuloy ang paghihigpit sa kalayaan sa pagpapahayag, maaaring matakot ang ilang tao sa posibleng kahihinatnan ng pag-uulat ng mga krimeng ginawa ng mga nagbabalik na veterano. Pinapalala nito ang siklo. Ang serbisyo militar lang ang ilang paraan para makuha ang tulong na kailangan mo. At gayunpaman, ang parehong serbisyo militar na iyon ay maaaring magdulot ng matinding pagtaas ng antas ng krimen sa mga lungsod, habang halos hindi na rin makontrol ng batas ang mga sundalong iyon. Siyempre, ang aktwal na serbisyo militar ay malayo sa pagiging magaan at masaya para sa karaniwang sundalo. Nahaharap sila sa kawalan ng pag-usad sa halos lahat ng aspeto. Gumamit ang Rusya ng luma at lipas na human wave attacks para makatipid sa kagamitang militar at bala. Matinding tinatarget ng Ukraine ang mga imbakan nito.
ang paggamit ng mga karaniwang infantry bilang tanging paraan ng pag-atake sa isang bansa na may maraming antas ng depensa at marahil ang pinaka-advanced na drone network sa mundo ay halos katumbas ng pagpapakamatay para sa malaking bahagi ng mga unit na kasali. May mga regular na balita na nagsasabing bumabagsak ang mga pag-atake ng Russia kapag kulang sila sa dekalidad na kagamitan. Galing ito sa sirang doktrinang militar ng Soviet na sobrang sentralisado at halos inaalis ang responsibilidad at kahalagahan ng mga commissioned officer sa harapan. Sa halip, ang estratehiya ng Russia ay umaasa sa mga planong naitakda na at hindi sapat ang kakayahang magbago para maging mahalaga dahil sa mas matinding pagmamanman at intel sharing ng Ukraine at kanluran, halos imposibleng sitwasyon ang kinakaharap ng mga sundalong Ruso. Ang mapunta sa harapan ay may mataas na tsansang mamatay. Kung di sila magpalista, mawawala ang mga suporta ng gobyerno. Kapag hindi na kayang tumakas palabas ng bansa, ilang sundalong Ruso ay pinipiling makulong para makaiwas sa digmaan. Sila at ang kanilang mga abogado ay kailangang gumawa ng mga kaso na magre-resulta sa totoong sentensya na magpapawalang bisa sa kanilang posibilidad na makapaglingkod sa militar mula pa lang sa simula. Hindi ito tiyak na paraan para makatakas sa digmaan dahil umaasa na rin ang Russia sa libu-libong bilanggo para palakasin ang kanilang militar. Yung mga hindi dumadaan sa paraang iyon ay nagsisikap na mapaalis sa militar o basta na lang tumatakas. Batay sa e-stories, higit 49,000 sundalong Ruso ang tumakas mula Pebrero 2000 at 22 hanggang Mayo 2025. Sa mga hindi makakatakas, mas pinipili nilang sumuko sa puwersa ng Ukranya. Kahit papaano, itinuturing na mas maganda ang kalagayan sa mga kulungan ng mga bilanggo ng digmaan ng Ukranya kumpara sa mga kulungan ng Russia. Ipinapakita nito ang matinding moral na pagkabigo ng militar kapag mas pinipiling sumuko ng mga sundalo kaysa maglingkod sa sariling bansa. Bukod sa psikolohikal na epekto ng digmaan sa sundalo, ang tunay na kabiguan ay ang bagong kalagayan o kawalan ng ekonomiya ng Russia. Bagamat tila nakikinabang ang mga sundalo sa ekonomiyang pangdigmaan ni Putin, sa totoo ito'y masalimuot na ekonomikong kolonisasyon na kinukuha ang yaman ng kinabukasan ng Russia para punduhan ang kasalukuyang pagkawasak. Ang buwanang sahod ay depende sa ranggo at partisipasyon sa labanan, at karaniwang 3 beses na mas mataas kaysa sa normal na sahod sa bansa. Pinalalala pa ito ng malalaking recruitment bonus, na sa ilang kaso ay katumbas ng 6 hanggang 9 na buwan ng pinalaking sahod. Ang mga tumaas na bayad na ito ay layuning pataasin ang bilang ng mga nare-recruit ng hindi kinakailangang gumamit ng hindi popular na salitang pagpapamobilisa. Ito ang dahilan kung bakit patuloy nakakakuha si Putin ng libu-libong kalalakihan para sa digmaan bawat taon. Kahit ganoon, patuloy na bumababa ang nakakakuha ng sign-up bonus. Nalaman ng Medusa na sa Q2 2000 at 25 mahigit 1/4 ng sundalo ang pumirma ng kontrata. Mas mataas kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang tila kasaganaan ng pagbibigay ng mas mataas na sahod sa mga sundalo ay nakabatay rin sa pundasyon ng pagkasira ng ekonomiya. Sa 2025, 75% ng gross domestic product ng Russia ay para sa depensa at seguridad at 40% ng federal na gastusin. Hindi pa nakita ang record na ito mula Cold War ng Unyong Soviet. Inaasahang bababa ng 16% bawat taon ang gastos sa patakaran sa kapakanang panlipunan. Binabayaran ng gobyerno ang mga sundalo gamit ang perang kinuha mula sa mga sibilyan ng Rusya at mga susunod na henerasyon. Inanunsyo ng gobyerno na babawasan ang pondo ng pensyon at social insurance fund ng 14 trilyong rublo o mahigit dolyar. 17 bilyon sa 2025 para matugunan ang mga prioridad. Nagiging sanhi ito ng kaguluhan sa ekonomiya. Ang ekonomiyang pangdigmaan ay kumukuha ng talento at yaman mula sa mahahalagang serbisyong pampubliko. May malaking kakulangan sa tauhan, luma ang pasilidad, at kulang ang pondo sa kalusugan at edukasyon. Mas matindi ang mga problemang ito sa mga rural at hindi maunlad na rehiyon, kung saan ang serbisyo ay nasa krisis na antas. Dagdag na problema para sa mga nagbabalik sundalo ang pinansyal na insentibo sa serbisyo militar. Sanay na ang militar na kumita ng milyon-milyong rublo taon-taon. Mag-aatubili silang tumanggap ng mababang sahod na trabaho pagkatapos ng digmaan at marami ang mauubusan ng pera. Inaasahan na ang malaking pagbagsak ng kanilang antas ng pamumuhay ay magtutulak sa marami na pumasok sa krimen. Ayon sa awtoridad ng Rusya, 57% lang ng 100 at 37,000 demobilisadong sundalo ang nagkatrabaho pagdating ng Mayo 2025.
Ngunit ayon sa Defense 24 at Radyo Svoboda, karamihan sa mga trabahong ito ay hindi matatag o pisikal na paggawa lamang. Nagbabayad lang ng 40,000-60,000 rubles, 400 at 74,700 at 10 dolyar kada buwan. 15-25 beses ng minimum na sahod. Maaaring nagkataon ito, pero posible ring sinadyang estratehiya para magdulot ng pagdepende sa serbisyo militar. Ang mga manggagawang kumikita ng mahigit 20,000 rubles sa combat zone ay mahihirapang mag-adjust kung 50,000 rubles na lang ang kikitain sa mga sibilyang trabaho. Sa esensya, lumikha ang gobyerno ng isang militar na kasta na tanging sa pamamagitan ng patuloy na digmaan lang mapapanatili ang kanilang pamumuhay. At habang binibigyan ng espesyal na pribilehiyo ang mga sundalo, ang mga karaniwang Ruso ay nakararanas ng sistematikong pagpapabaya mula sa kanilang gobyerno. Noong Marso 2025, isiniwalat ng British Military Intelligence na 160 ospital sa Russia ang isinara noong nakaraang taon. Marahil dahil inilipat ang mga medikal na kagamitan mula sa sibilyan papunta sa militar na sektor. Sinisira ng ekonomiyang pangdigmaan ni Putin ang kinabukasang demograpiko ng Russia. Ngayon, 3% ng lakas paggawa ng Russia ay nasa hukbong sandatahan, halos doble mula 2020. Ang mga lalaking nasa edad trabaho ay sistematikong inaalis bilang manggagawa at walang kapalit. At lalo pang lumalala ito kapag isinasaalang-alang mo ang mas malawak na epekto sa demografiya. Ang Federasyon ng Rusya ay nakaranas ng isa sa pinakamababang antas ng fertility noong kalagitnaan ng dekada 90 dahil sa epekto ng pagbagsak ng ekonomiya matapos ang pagbuwag ng Unyong Soviet. Noon, bumaba ang fertility rate sa 14 o 12 bago tumaas sa 18 na mas mababa pa rin sa antas ng kapalit. Kapag isinama ito sa tinatayang 1,000,000 namatay sa 3 taon, may buong henerasyon ng mga lalaki na hindi ipinanganak o pinatay dahil sa digmaan. Ang henerasyong iyon ay hindi na magiging bahagi ng lakas paggawa o makakatulong sa paglago ng populasyon. Sa madaling salita, nagkakaroon ng butas sa demografiya ng Russia na aabutin ng mga dekada bago mapunan. Lalo pang pinapalala ng mga namatay ang epekto nito sa demografiya. Dahil sa kanluraning pagtataya na 1,000,000 Ruso ang nasawi at nasugatan, isang henerasyon ng kabataang lalaki ang nawala sa ekonomiya at lipunan ng Russia. Hindi lang ito pansamantalang sakripisyo. Ito ay permanenteng pinsala sa demografiya na tatagal ng dekada sa Russia. Habang bumababa ang kalidad ng buhay nila, inaasahang mangungutang ng malaki ang dating mga sundalo. Isang bagay na halos imposibleng gawin kapag ang mga bangko ng bansa ay nagbabala ng mga problema sa likwididad at pumapasok na sa isang estruktural na kakulangan. Bibilis ang pagbagsak ng ekonomiya para sa maraming veterano na kulang ang tagal ng serbisyo para makapag-ipon at makauwi. Pati na rin sa may bayaring medikal at rehabilitasyon. Ang sukdulang kabalintunaan ng ekonomiyang pandigma ng Rusya ay nagdulot ito ng kasaganaan para sa mismong mga tao. Habang winawasak ang kinabukasan ng Rusya at pinapahirap ang lahat ng iba pa, nakikinabang ang mga military contractor, defense executive at opisyal ng gobyerno sa malaking gastos, habang ang karaniwang Ruso ay nababawasan ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at serbisyong panlipunan. Samantala, ang inaasahang budget ng militar at pamahalaan ng Rusya ay palaging nasa panganib dahil sa mga salik na hindi naman talaga nila kayang kontrolin. Nagtakda ang European Union G7 at Australia ng price cap sa langis at gas ng Rusya para mabawasan pa ang kita mula sa isa sa nalalabing kumikitang industriya ng bansa. Ang presyo ng langis ay nakaayon sa pandaigdigang merkado kung saan maliit na bahagi na lang ang Rusya. Habang tumatagal ang mobilisasyon, dumarami ang manggagawang nawawala sa lakas paggawa. Ang mga nagbabalik na sundalo ay nagiging pabigat sa budget dahil tumatanggap sila ng benepisyo at sumasa ilalim sa sistemang panlipunan at pangkalusugan. Palaki ng palaki ang parusa ng kanluran bawat buwan. Pero naiiwasan ito ng Rusya dahil sa kalakalan nila sa China. Pero pwede rin itong maapektuhan kung habulin ulit ng kanluran ang China. Halimbawa, hindi na nakikipagkalakalan sa ruble ang karamihan ng bangko sa China dahil takot silang mawalan ng karapatang gumamit ng United States dolyar dahil sa pakikipagnegosyo sa Rusya. Ang proxy trade war ng kanluran at Rusya sa pamamagitan ng China ay naglalagay sa China sa mahirap na posisyong kailangang magkunwaring neutral. Habang hayagang sinusuportahan ang Rusya bilang pinakamalaking kaalyado nito, si Putin ay lumikha ng isang ekonomikong modelo na maaari lamang mabuhay sa pamamagitan ng patuloy na digmaan. Ang kapayapaan ay magpapakita ng tindi ng problemang pang-ekonomiya at demograpiko ng Rusya
at mapipilitang harapin ng gobyerno ang malalaking suliraning panlipunan nito. Ngunit sa kabilang banda, ang pag-amin na may problema ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa iilang natitirang kaalyado ng Rusya na hindi na ito isang maaasahang katuwang. Kung isa sa alang-alang, kung gaano kalaki ang pagdepende ng Rusya sa pag-export ng langis at gas nito sa mga higanting bansa tulad ng China o India, lalo na kung pinag-uusapan ng kita, ang pagkawala sa kanila bilang mga estratehikong katuwang ay maaaring putulin ang isa sa mga natitirang lifeline ng bansa. Pwedeng manalo ang Rusya sa digmaan, pero malamang malulugi ito sa pamumuno sa bansang winasak nila, na magdudulot pa ng mas malalalim na problemang demografiko at politikal. Ang maaaring maging resulta ay ang tuluyang pagtatapos ng Russian Federation, gaya ng pagkakakilala natin dito ngayon at ng rehimen ni Putin. Pagkatapos noon, walang nakakaalam sa magiging takbo ng mundo. Salamat sa panonood. Kung gusto mong malaman ang posibleng mangyari kapag napatalsik si Putin, panoorin ang video na ito. At para manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa pandaigdigang digmaan at geopolitika, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.